umuwi pala ang pamilya ni Sara Labati, sagot pala ni Sara ang mga pamasahe. At ang gusto daw, business class sa Okay, aeroplano. Saan kukunin yun? Na itong si Aling Esther at si Mang Abdel ay matagal na pong hindi nagkakaunawaan dahil kinarelasyon daw ni Mang Abdel ang mismong pamangkin ni Aling Esther. Unay nagtatanong sila kung may pag-asa pa ba ang Daniel Padilla sa puso ni Catherine Bernard. At kayo mga pinakamamahal naming kachika. Unang sultada po ng ating programa ngayong taong 2024. Happy New Year po sa inyong lahat dito at sa iba't ibang dako ng buong mundo. Bago po tayo magsimula ng ating mga chikahan, nais po muna namin kumpletohin ang aming pasasalamat sa inyo sa isang buong taong nakaraan ng suporta, tiwala at pagmamahal. Sana po ganun pa rin ang ating pagsaluhan ngayong taong 2024. Di ba naman, Romal Chika? tama! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Bagong taon, bagong chikahan! At syempre, nakikita mo na siya. Barikatot! Wendell Alvarez! Siyempre, Happy New Year po sa inyo, Tita Chris, Happy New Year. At Romel, Happy New Year! Happy New Year! Buong isang taon naman po namin kayo pasasayahin ng aming mga opinyon at mga halakhakan at mga intriga po. Wow! Dito sa loob ng showbiz. Kala ko hindi diretso. At kung kagabi po, mga ka-chika, pinagbawalan man tayo ng pamahalaan na bawal ang paputukan, marami pa rin pong nakalusot. Kulturang Pilipino pa rin po ang namayani. At syempre, hindi magpapakabog ang ating programa sa pagkakataong ito. Dahil meron din po kaming pasabog para sa inyong programa, sa ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Nagpaputok ka ba kagabi? Hindi, nanood na lang ako ng mga fireworks doon sa langit. Ay, fireworks. Diba? Ikaw? Ay, nako, tahimik lang, nakikiparinig lang sa mga maingay na Oo, kapitbahay. tama yun. Ako talaga, sinusunod ko talaga yung alituntunin na ibinibigay sa atin. Oo. Diba? Para maiwasan naman talaga ang aksidente. Oo, Diba tama. naman? Kaya lang, yung kulturang kinagis na natin, hindi yan malilimutan. Ay, totoo na. May lumusot at lumusot pa rin. Mayroon pa rin, oo. Yung mga Judas belt na pinag-ano doon sa kalsada, nandun pa rin yung... Paano yung Judas Belt? Hindi, ibanig nila siya. Ay, wow, Parang ganun. sawa. Diba? Siya lang ang makakakaya. Paano yun? Mukhang sa kanya yun iminodel. Oo, ikaw talaga yan. Oo. At ngayon nga po, mga kachika, tulad ng sinabi namin, syempre unang araw po ng ating programa, unang sultada sa taong 2024, kailangan po sasalubungin natin yan ng matinding kwento, matinding intriga, at naku naman, eto na nga po ang una naming paksa. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, tanggapin natin ang katotohanan para po tayo mga talbos ng kamote. Kahit saan tayo itapon, itundos mo lang, tutubo. Oo, Kakalaman, di ba? Tama. At sa buong mundo po, talagang naglipa na ang mga Pilipino. Mahal po tayo ng mga purenero, masisipag ang mga Pinoy, matiwala ang mga purenero sa atin. Di ba? Oo. At yan po ay hindi naiiba sa kwentong ilalatag namin sa inyo ngayon. Si Sara Labati po at ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Geneva, Switzerland. Ang dami-dami pong Pilipino sa bansang ito at marami po kaming mga taga-subaybay talaga na nagpaparating sa amin ng mga kwento tungkol sa mga Pilipino sa Geneva, Switzerland. Ay, ako, eto na. Oo. Ito yung mga kwentong hindi natin Hiningi, Oo pero nga. dumating. kusa. Okay. Tama. Heto na po. Siyempre sila ay nakikisahog din siyempre sa mga kwentong showbiz, di ba? Lalo na po tungkol sa hiwalayan ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. At ang pakikisahog
pagsasahog ng kanilang pamilya tungkol sa hiwalayan. Oo. Eto na. Una po muna namin tatalakayin yung mga kwentong Aling Esther at ang ama ni Sarah na si Abel. Abdel. Si Mang Abel. Abdel. Abdel. Abel. Si Mang Abel. Abdel na yung sasabihin. Si Aling Esther at si Mang Abel. Abdel. Abdel. Abel. Bagong taon! Wendell, ito na may bibig ko. Abdel. Oh. Ay, Abel. Abdel. Abel. Ay, talagang ganito na lang. Okay. At ito po yung mga kwento. Una muna, Wendell, kwento mo yung pag umuwi dito, yung pamilya ni Sara Labati, yung mga magulang. Ano Oo. ang gustong, Pag umuwi kasi dito, siyempre parang feeling nila para bang bagong ano sila sa kanilang, siyempre nagpapakitang tao. Di ba ganun naman talaga yung mga ugali ng mga Pilipino pagka Bagong taon ay magbagong buhay. Huwag naliligaw sa ating kuntahan. Ikaw na magkwento. Kapag umuwi pala ang pamilya ni Sara Labati, sagot pala ni Sara ang mga pamasahe. At ang gusto daw, business class sa Okay, aeroplano. oo. Saan kukunin yun? Oo, siyempre kanino pa ba? Alam naman natin na walang trabaho. Si Mismo. Sara Labati. So, ito ay manggagaling na naman sa pocket ni Richard. Yun. Yun yun. Ano pa idadagdag mo? Tungkol sa pensyon. Hindi kasi siyempre pinagmamalaki ni Aling Esther. Aling Esther na daw. Ang ginagastos daw nila dito pag umuwi daw sila, yung pensyon daw niya at saka yung pensyon ng ng kinakasama niya. Ni Mang Abdel. Di ba yung tapos yung kinakain daw nila, gastos niya daw yun dahil doon sa pension niya. State Oo. pension ang tawag Oo. doon sa Sa Switzerland. State State pension. Bagong taon ay Nakakahawa to. State pension po ang tawag doon, yung mga pensyon na tinatanggap ng ating mga kababayang OFW. Dalang dakilang ina pala nitong si Sara Labati ay dating kasambahay. Hindi po namin minamaliit ang mga OFW. Ang pagsaludo po namin sa kanila triple, maraming beses dahil sila po ay mga taong nagtatrabaho na talaga nagsisikap para sa kanilang mga pamilya. Kasambahay po si Aling Esther sa Switzerland at ang state pension na kanyang tinatanggap, hindi po daw ganon kalakihan. Ay, oo naman. Ganon. Okay. So, nandun na tayo dun sa pag umuwi sila. Ang gusto nilang sa pagbiyahe ay First business class. class. Oo, grabe. Business class. Alam naman po natin, wala naman trabaho itong si Sara at kay Richard Gutierrez po manggagaling syempre pa ang pambayad sa aeroplano sa kanilang trip. Diba? Yes. Doon po sa Switzerland, sa Geneva, alam na alam po ang kwento ng pamilyang ito. Marami po kaming kaibigan dyan na nagkukwento na talaga naman pong hindi kagandahan ng imahe ng mga Labati. Ay, Oo, hindi meron na kagandahan. talagang mga ganung kwento Oo. pala. Hindi raw po sila kasi makatiis sa kanilang mga nababasa sa social media at mga kwentong lumalabas sa mga vlogs tungkol dito sa pakikialam ni Aling Esther sa paghihiwalay ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. Una, ito ang pinakamatindi, yung pasabog na sinasabi. Ay, ito na. Ito pong kwentong ito ay maaaring pabulaanan ni Mang Abdel at ni Aling Esther. Ito po ay personal niyong buhay. Pero kapag ganito po kasi na kayo ay sumasawsaw o nakikihalo sa mga kwento na hindi nyo naman talaga dapat panghimasukan, pati po ang mga buhay nyo ay makakalkal. Ay, yes, oo totoo naman. Totoo yun. Ganun yun. At eto na nga po ang kumakalat na issue sa Geneva, Switzerland, sa grupo po, komunidad po ng mga Pilipino, na itong si Aling Esther at si Mang Abdel ay matagal na pong hindi nagkakaunawaan dahil kinarelasyon daw ni Mang Abdel ang mismong pamangkin ni Aling Esther. Alay! Pinsan ni Sara Labati. Grabe naman pala Na doon yan. din nagtatrabaho sa Switzerland. Sa Switzerland. Oo. Ay, Oo. ano ba yan? Kaya ang sabi nila, huwag kayong masyadong mayabang sa pagpo-post
post nyo. Huwag kayong nakikialam na para bang nagmamalinis kayo, samantalang kayo mismong mag-asawa, hindi kagandahan ang image nyo dito sa Geneva. Ayan na yung sinasabi natin Yung makapag-comment, wagas. Pero yung sarili, may gulo pala. Nakakalimutan. Correct. Ayan. Kahit daw po sa harapan ng kanilang mga apo ay nag-aaway ang mag-asawang ito. At nagkagulo-gulo pala ang pamilya Labati. At ito nga, sila Sara. Dahil dito sa kwentong ito, si Mang Abdel ay nagkaroon ng relasyon sa mismong pinsan ni Sara Labati na pamangkin ni Aling Esther. Ano ba yan? At kahit daw po, sa harap ng maraming tao, nag-aaway ang mag-asawang ito. Yung kwento sa supermarket, kwento mo. Ay, oo. Ito talaga, wala daw pinipiling lugar ito. Pag nag-away talaga ito, Quezon, kung nasa sa supermarket, nagbabatuhan daw ito ng mga delaga. Grabe naman yan. Totoo yan. Ay, si bawal yan doon sa ibang bansa ng ganyan. Kaya nga pareho nga daw silang sinita ng mga may kapangyarihan, di ba? At mukhang pareho silang nagdusa. Kaya kasi skandalong ginawa nila, hindi na itago. Siyempre, ang daming Pilipino. Totoo yan. At eto pa po, mga kachika, hindi nga po ba sinasabi natin, ang mga Pilipino, ibang klase. Alam na alam po nila ang mga nagaganap sa buhay ng mga kapwa Pilipino sa anumang bansa na nandoon sila. Correct. Tama. At lalo na sa programa natin ito, ang dami natin kinikwento. Nakakarating doon. Nakakarating sa kanila. Kaya alam nila, ay, bakit nakikisaw-saw yan? Sandali, may problema nga yan. Teka nga. Ganon. Kaya para po bang hindi sila binibigyan ng karapatan ng mga kababayan natin na manghimasok sa hiwalayan ni na Richard at Sara dahil sila mismo na mag-asawa ay may problema. Matagal na daw na nag-aaway ito at talagang naghiwalay pa nga. Iniwanan daw ni Mang Abdel sa Aling Esther. Dahil na sa pamangkin niya. Dahil sa pamangkin. Ay, talagang malala pala Tapos, ito. sabi nila, meron kaming nabasa na who let the dogs out. Yung sinabi daw ni Mang Abdel na parang pinagbibintangan si Tita Annabel na nagpamahagi ng 500 pesos each. 500 pesos each. Maggagawa lang daw ng mga fake na account at titirahin ang mga Labati. Wow naman. Ang taas naman po ng inyong pagpapahalaga sa mga kapwa nyo. 500 pesos. Wala naman pong ganyan. At pangalawa, sabi ng ating texter at ng ating nakausap na source, sasabihin nyo pa, aso, who let the dogs out? Ikaw nga, Mang Abdel, mismong ikaw ang aso. Dahil ano bang ginawa mo sa pamangkin ng asawa mo at pinsan ng anak mo? Ayan. Ikaw ang parang aso. Yun ang sinabi sa atin. Diba? Yan kasi ang mahirap kasi pagka yung ngak-ngak sila nag-ngak-ngak, hindi naman nila alam, mayroon pa sila mga anino sa likod na ginawa. Na hindi maitatago. Siyempre. Diba? Ang mga Pinoy pa sa ibang bansa, Diyos ko, di ba, pagka walang trabaho, nandun yan sa isang lugar, nagkikwentuhan, nagkakainan. Siyempre, hindi pwede mawawalan ng kwentuhan. Totoo yan. Alam mo ano, maipapayo mo talaga kina Aling Esther at Mang Abdel? Ay, to Aling Esther at Mang Abdel. Abdel! Abdel. Ambel. Abdel. Abdel. Ayan, sige na. Yeah. Sige, go na. To Aling Esther at saka si Mang Abdel. Do not talk dirty about the split or the breakup of Richard and Sara Labati. Because you have also dirty in your a skeleton in your closet. Ay, oo, totoo yan. Tama. Ano pa? So that's why you just keep quiet na lang so that the Filipino people will not tell about your own story or your story at your back. Ang istorya sa likod ng buhay nyo. Totoo na. Diba? Totoo yan. Kay Mang Abdel, ano ang masasabi mo? Diretsuin mo. You just keep quiet na lang so that the story. What is the story behind? Because you know the Filipino people are all over the world, so that's why
he knows about your life story. He knows. People of the Philippines versus he knows. Okay. Ikaw, Englishin mo. Meron din pala kayong itinatago na lihim. Ayan. Because you are also a secret story in your life. At hindi pa iba sa inyo. At never mind about you. At hindi pa iba sa... Never mind. Mismong pamangkin pala ng asawa nyo ang kinarelasyon mo. At your nephew of your... Yes. The night of your wife is your relationship. Diba? Pasok na rin Kaya, kantahan mo na lang yung mag-asawang ito na napakatagal na palang nag-aaway ito. Grabe. Sila pala tong may totoong away. Sila pala dapat yun. At mayroon pang kwento na ang gusto daw Aling Esther talaga maghiwalay na daw si Richard. At para daw yung mga ari-arian at yung mga naipon ni Richard ay makuha ng anak niya at magkakaroon pa ng sustento. Conjugal property, mahal. Yes. Kaya siya yung galit na galit at talagang, kumbaga, sorry for the term, pero atat na atat. Diba? Yun. Ay, kantahan mo sila. Ay, di kakantahan ko sila ng Imagine all the people living this life to you. Mali, ang lyrics. Sino kumanta niyan? Yung Imagine. Sikat na grupo nung 60s at walang makatatalo sa kanila. Ay, yung di ba? Yung gumaganon. Anong gumaganon? Ano yan? All the people. Gumaganon. Ganun yun. Ay, Flatters? Mali naman, hindi Flatters. Gumaganon. Ang gumawa niyan, ang nag-compose at mismong kumanta, pinakasikat. Dalawa sila kasi na pinakasikat doon sa grupo. Na may asawang Haponesa. Si ano yun? Sino? Si John Lennon. Yun. Ano pangalan ng asawa niya? Asawa niya si Nakamura. Basta Japanese word lang talaga. Yoko Homo? Isa, Yoko. Yoko Ono. Ayun. Oo nga. Alam mo, ang ganda-ganda ng video niyan. Puting-puti ang piano. Nakaputi rin silang dalawa, di ba? Si John Lennon at si Yoko Ono. Siya, nag-compose siya ang kumanta. Ano ang sabi? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Hindi. No hell below us. Above us only sky. Ayan na. Imagine all the people living for today. Sige. Ala na. Binago na, Ali. Talagang binago na ang lyrics, binago pa ang tono. Paano ka maiintindihan yan? Ni Mang Abdel. Maraming salamat, Ali Boy. Ayan na, naku, may pondo. Ito po, iniiwanan po namin sa Pamilya Labati ang paglilinaw tungkol sa isyong ito. Bukas po ang SNN para sa inyong paliwanag. Ito po naman ay ipinahatid ng ating mga kababayang Pilipino na kakakilala sa inyo sa Geneva, Switzerland. Okay. Mayaman na yan, bansa. Diba? Super. Di ba si Tito Manny Garcia at Tita Doris sa Zurich? Di ba nga yan daw sila doon. Yan ang lalagyanan ng mga taong maraming pera. Sobra. Doon. At saka nandoon sila. At saka alam mo yung bansa pala yan na Switzerland. Bawal pala yan, may batas pala doon na bawal ang paparazzi. Hindi talaga po pwede ang paparazzi doon. Pala sila doon. Kaya nga hindi nakunan si Mang Abdel. Si Aling Esther. Pero hindi niya alam, maraming mga human CCTV. Okay. At pangalawa nating issue, eto na. Siyempre, hindi tayo titigil hanggat hindi nabubuo ang ating kwento. Katniel. Marami pa rin. Opo na. Nagtatanong sila kung may pag-asa pa ba ang Daniel Padilla sa puso ni Catherine Bernard. At ang kanilang tanong, ngayong 2024 daw kaya, mabago ang kapalaran, ang ikot ng mga stars, meron pa raw kayang posibilidad ng pagbabalikan ang Katniel. Oo nga, yun ang mga Ikaw, tinatanong. ano ang sa palagay mo? Sa tingin ko, hindi na
Hindi na sila magkakabalikan. Hinusgahan mo na. Hindi. Tuldok na. Oo. Oy, kasi 'di ba parang talagang alam mo naman si Catherine siguro talagang Doon ka tumingin sa camera mo, wag yan. napagod na siya. Oo. Napagod na si Catherine, 'di ba? At saka siya na mismo si Catherine ang una nagsalita na talagang ayaw niya na kay Daniel, Bakit diba? kasi? Oo, kasi 'di ba alam mo naman, siyempre marami sa siguro naririnig na chismis about kay Daniel. Ay, siyempre, alam mo sa akin lang, yung babae okay lang yan siguro na kung maano sa pero mahirap kasi pagka yung kinakasama mo may kinakalantari na iba. Huwag kinakasama, ang karelasyon mo. Oo, yung karelasyon niya. Oo, Kasi diba? parang live-in naman pag kinakasama. Boyfriend, yung kanyang boyfriend. Ayan. Oo. Siyempre, dapat ang gusto ni Catherine, siya lang. Tsaka wala Oo. namang papayag, magkasalo sila sa isang pinggan, ng Oo, babae. Oo. Kahit na sino, walang gustong ng oo. gano'n. Pero alam mo, totoo yung ang maling tao ang nagtuturo sa atin ng tamang dapat gawin at desisyon. Tama. Oo. Unang-una, hindi maipagkakaila kasi dahil si Catherine talaga yung nakatanggap ng katotohanan na paglabanan man niya ang kanyang puso at isip na hindi gagawin yun ni Daniel. Siya mismo yung nakahawak ng mga ebidensya. Oo. Yun ang mahirap magpatawad kasi mismo yung sabihin lang sa'yo ng karelasyon mo na niloko ka, matapatay Ayun mo. na, Kasi, oo. pero yung nanggaling pa sa taong kasabwat mo ng loko sa'yo, iba yun. Oo. Yung ikaw mismo ang personal na nakaalam kung paano naganapan lahat na habang minamahal mo ang karelasyon mo, may kasalo ka pala. Yun Ayun ang Napakasakit mahirap. na Oo. nun, di ba? Kaya ito po, kung ngayon lang ang tanong ninyo, hindi po mangyayari ang pagbabalikan. Unang-una, kitang-kita natin, si Catherine, dahil naglabas na siya ng matinding emosyon, nakaka-move on. Ay, oo. Oo. Nakakamove. Pero dumating din siya sa puntong yung talaga namang Oo naman. sadsad na sadsad Oo. talaga siya. Pero mabilis ang kanyang pag-usad para makamove on, makabangon. Ay, syempre. Yung ganyan naman, kasing pagkawala ng minamahal, parang pagpanaw din ng kapwa natin na mahal sa atin. Totoo. Una, acceptance. Ah, diba? yes, oo. Grieving. Yes. Pinakamahalaga po dyan yung pagtanggap, grieving. Yan ang mga ano eh. Tsaka yung malalaman mo ang pros and cons, kumbaga realisasyon. Correct. Yun po ang mahalaga. Kapag natanggap mo yan, tatlo na yan, okay ka na. Madali na lang. Yung acceptance, napakahalaga. Tama. Diba? Ano ba maipapayo mo naman kay Daniel at kay Catherine? To Daniel at Catherine, it's better that never mind about your relationship. Sobra ka naman. Para Walang naman, baliwala. huwag niyong pansinin niyang ano nyo, baliwalain nyo niya Uy, yung yung Katniel, relasyon nyo. nalulungkot. Uy, Yung mga Katniel, Katniel fans. maawa ka naman. Ay, di ba yung mga Catniel, hiwalay na sila? May cut Mga na. taga-suporta. Oo, yun na nga, di ba may... Nahati na. Nahati na kahit siya, may pa. cut na, Kung may- sasabihin mo na, huwag nyo nang pansinin yung relasyon nyo. Baliwala lang. Masakit yun sa kanila. Kantahan mo na lang sila. Go! Ay, di siyempre kakantaan ko na lang sila ng... Maganda ba ito? Ay, oo, maganda ito. Para sa kanila o para sa iyo lang? Para sa kanila. Ayan, Sige. Okay, go. Kakantahan ko sila ng feelings, nothing more than feelings. Parang oo, ano? Ay, oo. Feelings, nothing more than feelings. Oo, ang ganda niya. Oh, ang ganda na yan. Oh, sige, go. Internet. Ituloy mo. Feelings of love, feelings, nothing more than Isang pili na Isang feeling na sabi. Uy, maiya ka naman. Kahit sino ba kumanta? Diyos ko. Nakikisama talaga yung kanta. Naku, alam mo, pangit sa amin yan. Ay, totoo ba? Oo, pangit sa amin yun. Kaya hindi namin yung binubigkas eh. Ito? Oo, yung lolo. Ay, Morris Albert. Okay lang. Okay lang, oh. Bakit yung Lulu? Oo. Ano ba yung Lulu? Yan, tawag sa amin yan, lo eh. Ano ko? Hindi, lo. Ano? Ay, nako. Wag na nga silang kantahan ko. Lo lang naman yun. Ano na yan? Nakakaroon ng naluluhan na ako. Unang episode talaga, lulo. Oo, ay, yan naman buong taon talaga. Yung lo. Oo. Ay, bastos. Oo, yan, di sabi ba? ni Bastos Tina. yan, Tina, sa atin, di ba? Oo, bastos yan. Oo. Paano yun, Titi?
Munestra pa talaga niya. Ay, nako, tama na yan. Look na yan. Ayan. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay, nako. Bagong taon, bagong buhay, pero matinding pasasalamat pa rin po sa lahat ng ating mga taga-suporta. Of course, ang ating ninong at ninang, Ninong Manny and Ninang Norsky Garcia. Babanggitin natin mga bagong tropa. Sina Engineer Norma Bacani at mga kaibigan ng East Vale, Riverside County, LA. Salamat po sa inyong grupo sa pagtutok sa SNN. Ay. Mariel MMM of UK. Iram Lia, anak, salamat. Miss Na. Rona Gabriel, Juris Dr. Channel. na nandito sa Pilipinas ngayon. Lulu. Yes. Lulu Ayan na. Malig. Yung Lulu. Ayan na. Lulu Malig And Wating-Wating. and Bahaw of UK. Sila po ang bumubuo ng grupong Tingaling-aling Angels. sa inyong lahat, sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Mahal na mahal din namin kayo, okay? Rhea Reyes, Nel Sullivan and Pia ng Saskatoon. Ay, huwag mo naman silang ibahin. Sorry chini-change mo ang geography. Taga, Winnipeg, Winnipeg, Manitoba, Manitoba. Canada sila. Yun, Okay. oo. Ametes Villagin, And Herminia Carrion. Katrina Karim na may alkansya sa CFM, Rene and Roma de Leon. Ferdy and Jojo De Leon, of course, Frank and Helen Huergas, mga pamangkin ko na hindi nagsasawa ng suporta at hindi nag-skip. Mahal na mahal namin Salamat kayo. po. Thank you. Ompong and Merly Ventura. At syempre, Si Catherine Amos, siya ang rampadora at Rayna ng Sydney, Australia. Reyna ng Sydney, Australia, Tito Jerry and Kenzo Bongbong, salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Cherry Bacos of EW Villa Medica ng Bangkok. Ninang Flory Estrada, Ninang Letlet Kokabo, and The most generous woman of all time, Doña Ninang Lily Chua. and Tito Henry. Salamat po sa inyong lahat mula sa puso. Mahal na mahal namin kayo. Okay, sino magbabato? So, eto Ano na no? nga ang ating blind item. Unang-unang blind item ng Ay, taon. okay. Ang bibida ay isang naudlot na pagsikat ng Ay, isang komedyante. komedyante. Ay. Galing naudlot. 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 Kasi nakapagsimula na to eh. Sayang. Oo nga. Maraming nanghinayang at maraming naghahanap. At ngayon, hinahanap. Bakit hinahanap? Kasi hindi natin siya napagkakita. Wala nang proyekto. Wala Kaya namang ngayon, tiwala. eto na ngayon. Ano siya? Ano na ngayon? Pwede nga. Super. Ay. Naku naman. Kahit anong push, ibenta, ialok, sinosyonggihan. Ay, naku. Ganun Kasi- talaga, oo. Pagka ang imahe hindi maganda, babarilin sa casting. Totoo. Super nega. Eh, meron naman siyang maaasahan, di ba? May kaibigan siya Ay, oo. na mayaman na mayaman. Eto na nga. Binabigyan ba siya? Mukhang dinedman na. Ay, dead man to. Eh, di ba sinabi hindi daw pababayaan niya? Oo. Mm-mm. Eh, nasaan? Ay, dead man to. Ay, oo. Dapat. Kaya, siyempre, ang pobre, kawawa naman. Nag-aantay. Pero alam mo, umaasa. yung pagiging kawawa, hindi naman sa atin nagmula yung Ay, dahilan ng totoo. ganyan eh. Sa kanya rin ang Ay, galing oo. eh. Pagkakamali niyang napakalaki. Oo. Mm. Hindi niya inalagaan ang image niya eh. Sayang na yun. Diba? Ilang hakbang Yun ang na. tama, sayang, hindi kawawa. Ayun. Oo. Sayang. Paumpisa niya pa lang man. Ugpo. Umano Nandun yung na career eh. niya. No, Umuusok na eh. Ang ibig Oo. sabihin nun, Pataas na Pataas talaga. na eh. Eh ngayon, umuusok pababa. at Kawawa naman. pawala. Pawala. Kawawa naman. Eh bakit kasi? Eh, paano mo nun? Sa dami ng proyekto ngayon, di ba sana meron siya. Pero imbis na sa kanya ibigay, doon binibigay sa mga baguhan na kung saan Ay. malinis, Oo, dalis. maganda image. Ay, oo. May mga dalisay ka pa. Oo, ha? kasi- Parang patis lang yan. Malinis, dalisay, ganun. Oo. Kasi ang usapan na ngayon sa showbiz, kaya nakita mo, di ba maraming nagninega ngayon? Kamusta yung mga nega? Di ba? Ay, Image oo. talaga. Imahe talaga. Ano ba kasi ginagawa nito, itong komedyanteng to? Ay, Bakit ba siyempre. siya nanega? Ay, kasi masyado siyang, hindi ko alam kung, hindi kaya
naiputan na yung ulo niya o tumaas ngayon talaga yung ere niya. Yumabang siya, oo. At saka feeling niya kasi star ako, no? Ay, at saka yung mga retrato kasi nito, puro ganun nga. Oo, Wala diba? man lang, hindi ka makikisimpatya. Ay, yabang ng mga pictures niya na nga ako Nakaganon ganun. siya, hoy. Hindi maganda ang aura. Ay, totoo ka. Yun, tama ba? Totoo. Maganda ba ang aura niya? Ay, oo, napakaganda talaga. Ang aura niya? Oo nga, kasi sabi niya, hoy! Artista ako, no? Maganda ba yun? Diyos ko, hindi naman maganda. Yung aura niya lang ang maganda. Maganda ba yan? Ano ba talaga? Ano ba? Maganda ba yun, yung aura niya? Hindi kasi 'di ba mayroon aura na sabi, "Oy, ang ganda naman ng aura mo, pero may kulang." Ay, ganito Oo, gusto. oo. Mayabang ang aura. Aura. Oo. Siguro naman, Tito Manny Garcia, Tita Norsky, kayo, tropa niyo boy si Karagay. Ay, oo. Wala na kayong hahanapin pa. Hindi na kayo ngayon mauupo sa row 4 na katabi ang mabahong. Basurahan. Oo nga. Di ba? Oo, at malayo sa electric fan. Ayan na. So, ano gagawin? Naku, eto na po ang lagi po namin paalala sa inyo. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang aking vlog, Romel Chica Vlog. At syempre, Direct Beverly Berhel ng Toronto, Canada. Happy New Year sa iyo. Isang buong taon na naman ang ating pagsasaluhan. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa iyong pagmamahal. At syempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ito muli ko sasabihin sa inyo na samahan nyo ako sa pagsabi na please don't skip. At suportahan nyo naman ang amin, tinatawag namin na short. Itong yung Showbiz Now na official TikTok. Ayan. Nako, sa lahat po ng mga taga-suporta ng SNN, kayo po ang aming buhay. Kayo po ang aming dextrose. Kayo po ang malakas na hangin sa ilalim ng aming pakpak. Kung wala po kayo, wala rin ang ating programa. Kaya ang aming sigaw, maraming salamat at Happy New Year! Hanggang sa susunod pong episode nitong ating programa, inyong programa, sama-sama pa rin po tayo dito lang sa Showbiz Now! Happy New Year! Maraming salamat po. Thank you. Feelings, oh, feelings, nothing more than feelings.